ng karanasan. Una sa lahat, kapag nakikita mo na bumabalik sa iyo yung mga estudyante mo at sasabihin na naging successful sila sa pinipili nilang trabaho at nagagamit nila yung mga natutunan nila na ibinigay mo sa kanila. Ano ba yung mga suliranin na kinaharap mo? Suliranin, marami, hindi yan nawawala. Ay sa isang trabaho, hindi nawawala ang mga suliranin. Parte na ng buhay natin yan. Unang-una, kasi bata pa ako nung pumasok ako sa larangan ng pagtuturo, ay hindi mawawala doon na ang iba mong mga estudyante iisipin, ay bata pa yan, wala yung alam. So, yun ang unang suliranin na pinaharap ko. Paano ko ipapakita sa kanila na despite my age, kaya kong bigyan sila ng kaalaman na naibibigay din ng mga batikan ng mundo. Pangalawa, hindi mawawala dyan na aakalain ng mga estudyante kapag napapagalitan mo sila o napagsasabihan mo sila, aakalain nila, pinag-iinitan nila sila. Siyempre, diskarte na rin namin kung paano namin mai-explain sa kanila na para rin naman yun sa ikabubuti ng kanilang pag-aaral. Ano po yung mga katangian dapat nagkainin ng isang guro na mag-athletics? Unang-una, responsable. Dapat responsable ka sa kung ano man yung ibinibigay sa'yo or iniaatang sa'yo na responsibilidad ng iyong dekana. Pangalawa, pinagkakatiwalaan ka ng mga estudyante. Dapat ipakita mo sa kanila na worth it yung tiwala na yun, na matututo sila. Sumunod, kailangan mahaba ang pasensya mo. Lalo na sa klase ng mga estudyante sa ngayon na iba-iba ang ugali. Ikaw bilang guro nila at bilang magiging mentor nila, dapat alam mo kung paano mo sila mapapakibagayan na naandun pa rin yung desisyon na ikaw yung guro at sila yung estudyante. Ano po yung gusto niyong mensahe sa mga estudyante ngayon? Ay, alam ko mahirap maging isang estudyante ng nutrition and dietetics. Ay, ang kaakibat nga ni isang malaking responsibilidad. So, bilang estudyante, dapat nandiyan yung pasensya ninyo at haba ng pasensya ninyo sa dami ng inyong pinag-aaralan. Nandiyan yung tiyaga ninyo mag-aral kahit anong hirap ng subject na binibigay